magandang araw po sa kanilang lahat. At ngayong araw pong ito ng Miyerkules, tayo po idadako sa ating pong mensahe mula po sa unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 18. First Corinthians chapter 1 and verse number 18. 1 Corinthians chapter 1 and verse number 18. At ngayong pong araw na ito, nais ko pong ating pag-usapan, ito pong patungkol sa kaligtasan. Kaligtasan. At tatalakayin po ating ngayong umaga ito na kung saan tayo iniligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Saan ba tayo iniligtas ng ating Panginoong Hesukristo? 1 Corinthians chapter 1 and verse 18. Now the Bible says, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God." Unto us which are saved, it is the power of God. Sa ating mga naligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang ating mensahe po ay may pinamagatang save from what? Save from what? Now, tayo pong mga Kristiyano, madalas natin ginagamit yung salitang ligtas or kaligtasan. At sa atin, walang problema sapagkat sanay na po tayo, pamilyar na po tayo patungkol sa salitang save. But most of the time, nakakalimutan po natin na sa mga hindi pa naligtas, ito po'y isang bagay na hindi po talaga nila lubos na unawaan. At ganoon din, meron din po itong danger sa mga taong wala ring tamang pagkaunawa. Meron tao na pag tinanong mo kung siya'y ligtas, may nagsasabing siya'y ligtas. Pero pag tinanong po natin, saan ka naligtas, hindi niya alam kung saan siya naligtas. Ang iba akala ay ligtas sa kapahamakan, ligtas sa aksidente, ligtas sa karamdaman, ligtas sa sakuna. Pero wag natin kakalimutan, si Jesus na ating Panginoon ay tagapagligtas natin hindi lamang sa problema, hindi lamang sa karamdaman, kundi sa tiyak na kaparusahan sa apoy ng impyerno. But at this time, ating pong tatalakayin saan tayo iniligtas ng ating Panginoon. Naalala ko minsan, meron din isang tao na tinanong tungkol sa kung siya'y ligtas at kung siya'y handa na harapin ng kamatayan. Ang sabi niya ay nakahanda na siya sapagkat meron na siyang damit na isusuot pag siya'y binurol, at meron na rin siyang lupa na nabili sa isang sementeryo. Can you imagine? Yan ang ating ibig sabihin. May mga tao na hindi niya lubos na intindihan kung saan tayo gustong iligtas ng Panginoong Jesucristo. Alright. Kaya nga, yan ang ating pong iko-consider ngayong umaga, from what a Christian is saved. Alright? Saan tayo naligtas? Number 1, in Romans chapter 6, verse 23, the Bible says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Yes, ang kabayaran, ang kasalanan ay kamatayan. Now, anong klaseng kamatayan ito? Ang sabi po ng Revelation chapter 20, verse 14, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Yes, makibigan, at bawat mananampalataya, okay, huwag nating kakalimutan na tayo po'y naligtas from the penalty of sin. From the penalty of sin. Tayo po'y naligtas sa kaparusahan
ng kasalanan. In Revelation chapter 20, verse 14 hanggang 15, mabuti po, ito po yung ating basahin upang lalo pong maging maliwanag at makatulong sa atin. Paano tayo makatutulong pa sa iba na hindi po nakakaalam patungkol dito sa kaligtasan ito? Ang sabi po ng Biblia sa verse 14 hanggang 15, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Yes, meron pang ikalawang kamatayan. At ang ikalawang kamatayan ay ito yung walang hanggang kaparusahan doon sa dagatang apoy. Kaya nga maliwanag mga kaibigan, ano po? Okay? Death is not the end. Ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat sapagkat mayroon pang ikalawang kamatayan, ang dagatang apoy. Sino mang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay inihagis sa dagatang apoy. Ito ang kabayaran ng kasalanan. Ang ikalawang kamatayan sa dagatang apoy. Dito makikita mo yung napakadakilang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, sapagkat hindi niya gustong maparusahan ng sino man, ang sabi po ng Bible sa 1 Timothy 1:15, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. In Hebrews chapter 2, verse number 9, sa kanyang pagparito, ay nagpakababa siya at nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao at naging masunurin hanggang sa kamatayan doon sa krus. At sabi po ng Hebrews chapter 2 and verse number 9, sa kanyang layunin na kanyang iligtas ang tao. In verse number 9, but we see Jesus. Kundi nakita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel. Sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay kanyang tikman ang kamatayan para sa lahat ng tao. Yes, Jesus, bagamat Diyos, hindi niya inaring ang panangnan ng kanyang pagkapantay sa Diyos, kundi nagpakababa, nagkatawang tao at kanyang tinikman ang kamatayan para sa lahat ng tao. Kaya nga upang tayo pimaligtas, siya yung namatay na para po sa atin. At dahil dito, lahat ng sa kanya pinanampalataya ay ligtas na from the penalty of sin. In 1 Peter chapter 3 and verse 18, 1 Peter chapter 3 and verse number 18, sapagat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid upang tayo madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ipinakikita po rito si Kristong matuwid, ang nagbata para sa mga hindi matuwid. Tayo po yung siyang matuwid. Tayo ang hindi matuwid. Siya'y walang kasalanan, tayo ang makasalanan. Pero yung ating makasalanan lahat, siya ang nagpasan, siya ang nagbata, siya ang nagdala sa krus ng Kalbaryo. At doon sa krus ng Kalbaryo, kanyang tinikman ang kamatayan upang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. At siya'y nabuhay muli, at siya'y buhay magpahanggang sa ngayon. Kaya nga, tayo pong mga tumanggap sa Kanya, tayo po'y saved na from the penalty of sin. Kaya nga kung hindi ka paligtas,
Kung meron pa kayong mga kasambahay dyan na hindi paligtas, wala pang katiyakan ng pagtungo ng kalangitan, ngayon ang araw para kayo maligtas. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka from the penalty of sin. Secondly, power of sin. Power of sin. Kaya nga, saan tayo naligtas? At saan ibig iligtas ni Kristo ang bawat tao? Unang-una, from the penalty of sin. And secondly, from the power of sin. Kapangyarihan ng kasalanan. Mga kaibigan, sin is powerful. Sin is powerful. Alright? It will pull you in the wrong direction. It will pull you in the wrong direction. In Romans chapter 6, and verse number 1. Romans chapter 6 and verse number 1. Sabi po ng Biblia, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Tinutukoy po rito yung mga nanampalataya kay Kristo. Alright? Hindi ba nyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ngay nalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay muli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Kaya nga, okay, si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan, inilibing siya at nabuhay siyang muli. Dahil dito, lahat na nanalig sa Kanya ay ligtas na from the power of sin. Alright. Now, in verse number 9, na nalalaman natin si Kristo ay nabuhay na muli sa mga patay at hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay hindi na naghari sa Kanya, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay Kanyang ikinamatay minsan sa kasalanan. Datapot ang buhay na Kanyang ikinabubuhay ay Kanyang ikinabubuhay na sa Diyos. Kaya hindi naman kayo, ibilang ninyong kayo tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Number 12, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo ay magsisunod sa Kanyang mga pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos tulad sa nabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran ng Diyos. Kaya nga, tayo po'y ligtas na from the penalty of sin. Pangalawa, ligtas na from the power of sin. Okay? Sabi ng John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Free from what? Yes, the power of sin. The power of sin. Alright? Walang taong kaya niyang palayain ang kanyang sarili mula sa tanikala ng kasalanan. If you remember, yung demoniac doon sa Gadara, alipin siya ng diablo, araw at gabi nakatira sa libingan, at yung katawan sinusugatan niya ng matatalim na bato, walang saplot, sumisigaw, sigaw ng sigaw. Sabi ng Biblia, madalas siyang talian ng kadena, mga lubid, pero napagpapatid-patid niya sapagkat libong demonyo ang nakatira sa kanyang katawan. Alright, pero isang araw, nasumpungan siya ng Panginoong Jesucristo. Sa loob ng mahabang panahon, alipin ng diablo, alipin ng kasalanan, pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun umalipin ng kasalanan. Marami tayong taong kilala
nagsikap makalaya sa drugs at drug addiction, nagsikap makalaya at magbago mula sa pagkaalipin sa alak, sa drug, pero hindi magawa. Bumabalik pa rin siya sa kanyang dating buhay. Ganong ka-powerful ang kasalanan. But thank God, kay Kristo mayroong kalayaan. Alright? Yes, we are saved from the power of sin. Alright? Yung ating datihang pagkatao, namatay na. At ngayon, bagong buhay na tayo kay Kristo. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Alright? Ang lahat ng nakikristo ay bago ng nilalang. Yung luma, lumipas na. Ngayon, siya'y bago na. Number 3, Acts 26, verse 18. Gawa, Acts 26, verse number 18. Saved from the power of Satan. Saved from the power of Satan. Mga kaibigan, walang relihiyong makapagliligtas sa iyo. Walang relihiyong makapagbibigay sa iyo ng bagong buhay. Walang relihiyo na makapag-aalis at makapagpapalaya sa iyo mula sa kasalanan at mula sa kapangyarihan ng Diablo. Tanging si Kristo lamang ang makagagawa nito sa iyo. Kaya tayo pong mga naligtas na, talagang ang tangi po lamang nating maisusukli sa ginawa ng Diyos sa atin ay yung ating buhay, ihandog natin sa Kanya. Okay? Yung ating pagkatao, yung ating mga sangkap ng katawan ay wag mo nang hayaan pa maging kasangkapan pa sa kalikuan. Kundi bakos, ihandog mo na kay Kristo at maging kasangkapan ka na sa katwiran ng Diyos. Acts 26, verse number 18. Saan tayo naligtas? Alright, una, from the penalty of sin. Secondly, from the power of sin. Nabago tayo ng Panginoon. At dahil dito, lahat ng Christian, lahat ng genuine Christian ay bago ng nilalang. Okay? Nakalaya na from the power of sin. Alright, pangatlong bagay, Gawa 26:18. Sabi ng Panginoon kay Pablo, to open. Sabi ng Panginoon, Pablo, okay, sabi niya kay Pablo, number 17-18, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee. Kausap dito ni Pablo si Apostle Paul, kausap dito ng Lord si Apostle Pablo. At sabi niya sa 18, ito yung kanyang commission, commission kay Pablo, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Kay Kristo. Alright? Sabi kang Tagalog, sabi ng Panginoon kay Pablo, okay, ito ang dahilan kung bakit niya isinugo si Pablo. Bakit niya isinugo si Pablo? Number 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata. Upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas. Satanas. Yes. Kaya nga, say from what? Saan ba tayo naligtas? Alright? Okay. From what a Christian is saved? Pangatlo, from the power of Satan. From the power of Satan. Dito makikita mo yung kakayahan, yung ginagawa ng Diablo sa tao,
na talagang kanya pong inilulubog ang tao sa kadiliman. Ha? Okay? At sabi ng Lord kay Pablo, isinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata. Kita niyo po? Ang taong wala kay Kristo ay bulag ang kanyang pag-iisip. Ha? Okay, ito ang dahilan kung bakit ang isang tao, kahit pa kanyang basahin ng Biblia, kung wala yung blessing ng Lord, hindi niya ito maintindihan. Ang Bible, ang Word of God ay kamangmangan lamang sa tao. Yes. So Paul's commission is to turn people from darkness, from the power of Satan, to open their eyes, okay, to turn from darkness unto light, and to turn them unto God. Alright? Dito tayo hinamon ng Panginoon. Dito tayo naligtas na lahat from the power of Satan. Dati, pareho din tayo ng mga tao dyan. Bulag yung ating pag-iisip. Wala tayong pagkaunawa. Ha? Okay? Lubog sa bisyo. Di ba? Alipin ng kasalanan. Alipin ng relihiyon. Alipin ng kinagisnan. Akala mo sapagkat nagisnan mo na. Akala mo totoong-totoo, ipinaglalaban mo pa. Nakita mo ngayon mali, di po ba? Akala mo nung araw, sapagkat may relihiyon ka, tama na yon. At ang nagtuturo ng Bible, ang tingin mo, kaaway mo. Tingin mo, gagawin ka, tuturuan ka ng masama. You see, bakit ganun tayo nung araw? At bakit ganito ang ugali ng ibang tao? Ito ang katotohanan. Ha? Okay? Ang diablo ang umalipin sa kanila. Kaya maliwanag ang sabi ng Kristo, ng ating Lord, ye shall know the truth. Ito yun. Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Free from the power of Satan. Saved from the power of Satan. Okay? In 2 Corinthians chapter 4 and verse number 4. 2 Corinthians chapter 4 verse number 4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nananampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. You see? May kakayahan ng diablo. Okay? Na kanyang bulagin ang pag-iisip ng tao. Tinawag siya sa Bible na God of this world, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Kaya hindi nila ito maintindihan. Kaya nga tayo, bilang mga manggagawa ng Diyos, kung sa ating sariling kakayahan lamang, wala tayong magagawa. Kaya anong ating ginagawa? Pinagpe-pray natin po sila. At sinisikap natin na mapakinggan nila yung Word of God. Nagbibigay ng unawa, liwanag sa kanila. So don't forget, Christian, ang diablo ay buhay. Okay? Pero merong books na sinulat si Harold Lindsay. Ang title ay Satan is Alive and Dwell on Planet Earth. Totoo naman yun eh. And the devil is doing everything to turn people into hell. Dalhin ang tao sa impyerno. Okay? Ilayo ang tao sa Diyos. Yun ang kanyang trabaho. Okay? Ilayo ang tao sa Diyos. Ilayo ang tao sa gospel ni Kristo. Kasi yun ang power of God. At idamay ang tao, dalhin kasama niya sa apoy ng impyerno. Okay?
Ah, at wag sanang magalit ng ibang tao, pero ito totoo talaga. Isa sa mabisang kasangkapan ng diablo ay religion. 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 Okay? The more ang tao ay religious, the more na siya ay punong-puno din ng mga superstitious. Okay? The more religious, the more superstitious. Puro pamahiin. Kinagis na. Sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, sa pagsisikap niyong itayo, yung nagis na ninyo, yung tradisyon nyo, nilabag naman ninyo ang mga salita ng Diyos. Kaya nga kung hindi ka ligtas, ang diablo ay kalaban mo rin. Ipapahama ka niyan. Kaya nga, lumapit ka sa Diyos. Tanggapin mo yung kanyang salita. Pakinggan mo yung Bible. Pakinggan mo yan. Kaibigan, ang Biblia ay hindi mo kaaway. The Bible is not against you. The Bible is for you. Ito'y para sa iyo. Hindi mo kalaban to. Itinuturo ng Biblia ito na ikaw ay makasalanan. Tinuturo ng Biblia ito na patungo ka sa apoy ng impyerno. Itinuturo ng Biblia ito na hindi relihiyon ang makapagliligtas sa iyo, kundi si Kristo na Diyos na nagkatawang tao at nabuhay muli at buhay magpahanggang sa ngayon. Pinagmamalasakitan ka, iniibig ka, gusto kang iligtas. Gusto kang bigyan ng buhay na walang hanggan. Ang hinihintay lamang niya, magtiwala ka sa Kanya. Tanggapin mo siya ngayon na iyong tigapagligtas. Manampalataya ka kay Jesus, maliligtas ka. In Revelation chapter 12 and verse number 12, Revelation chapter 12 and verse number 12. Alam nyo, kagaya ng nagaganap ngayon, ito dapat ay magsilbing aral sa maraming tao. Magsilbi sana itong aral. Ano ang ibig ng Diyos na ipahiwatig sa iyo? Ano ang ibig niyang matutuhan mo? At sana ito rin yung pasandali na ito yung maging daan upang ikaw ay makapag-isip-isip at makita mo talaga na mayroong Diyos na siyang tunay na may kontrol ng lahat ng bagay. At siya lamang makatutulong sa iyo at makatutulong sa ating bansa. In Revelation chapter 12 and verse number 12, at alam nyo, dito makita mo, alam ng diablo kung kailan ang wakas. Alam ng diablo kung hanggang kailan na lamang siya makatatrabaho. Alright? At siya'y hahatulan din ng Diyos sa impyerno. At dahil dito, sapagkat alam niya na siya kaunting panahon na lamang ang nalalabi, magmamadali na siya. Revelation 12, verse number 12, the Bible says, kaya't magalak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumababa sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Magdo-double time siya. Alright? Talagang gusto ng diablo ipahamak ang higit na mas maraming tao sa impyerno. But let me remind you, my friend, hindi gusto ng Diyos maparusahan ka. Ibig ng Diyos, maligtas ka. Sukdo lang gawin niya itong nagaganap na ito ngayon. Maabot lamang niya yung puso mo. Makausap ka lamang niya ng personal. Sukdo lang matakot ka na ngayon. Magpasalamat ka kung nakaligtas ka sa COVID-19. Sana ito yung maging way para magpakababa ka na, magsisi ka na talaga, at tanggapin mo na si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Now is the accepted time. Now is the day of your salvation. Now tayo naman mga Kristiyano, kung paanong
Yun ang obligasyon ni Pablo, yun din po yung ating obligasyon sa ngayon. Ha? Yung salita ng Diyos, yung gospel ni Christ, ibahagi natin sa kanila. Ito po yung nagbubukas ng kanilang isipan. Ang Word of God ang nagbibigay ng conviction para makita po nila yung kanila talagang katatayuan na isang makasalanan at merong Kristong sa kanila'y nagliligtas at magliligtas. Kaya nga, magpasalamat tayo. Ano ho? Okay, we are saved from the penalty of sin. We are saved from the power of sin. And we are saved from the power of Satan. At ibig din natin, yung iba nating mga mahal sa buhay, maligtas din. Maligtas din po sila. And lastly, saved from the wrath to come. Ligtas sa poot na darating. First Thessalonians chapter 1, verse number 9 and number 10. Unang Thessalonica chapter 1, 9 to 10. Verse number 9. Okay. Oh, sorry, 5. Unang Thessalonica chapter 5, 9 to 10. Okay, unang Thessalonica chapter 5, 9 to 10. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na namatay dahil sa atin upang tayo gising o tulog ay mabuhay tayong kasama niya. Saved from the wrath to come. Okay? Can you imagine? Kung hindi ka ligtas, naroon, nasa iyo ang poot ng Diyos, at tapos iahagis ka pa sa dagat-dagatang apoy. Yes, tayo po'y naligtas sa poot na darating. Alright? Bago mag-tribulation period, kukunin tayo muna ng ating Panginoon. Sapagkat hindi tayo itinalaga sa poot, kundi sa total salvation. Alright? At ang ating citizenship ay nasa langit. Saved from the wrath to come. 1 Peter chapter 1 and verse number 4. Unang Pedro kapitulo 1, talatang 4, verse number 4, sa isang pamana na hindi nasisira at walang dungis, hindi kumukupas, inilaan sa langit para sa inyo. Okay? Saved from the wrath to come. Ano ho? At ang ating pagkamamayan ay nasa langit na. Alright? Hindi tayo para sa impyerno. Hindi para tayo doon sa kahatulan na darating. Tayo ay mayroong kaligtasan ng taglay. Alright? At may nakalaan, may naghihintay na sa atin sa langit. Alright? Okay? The Bible says, reserved in heaven to an inheritance, incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Nakita nyo, di ba? Sabi nga ng isang magaling na boksingero, meron ka nga napakagandang kotse, mamahaling kotse, hindi mo naman magamit ngayon. Di ba? Oh, marami kang pera. Saan ka pupunta? Sarado mga malls. Oh, di ba? Ngayon, sino ang mas mahalaga? Sino ang mas kailangan ng tao? Hindi yung mga players. Hindi yung mga movie star. Sino? Anong tawag doon? Health workers. Diba? Okay, ano mga gawin ng mga basketball players sa inyo? Mga artista, wala magagawa. Ang kailangan pala talaga ay health workers. Okay? Makikita mo yung power of God.
Yung buong mundo, ginawa niyang parang isang maliit lamang na baryo. Kontrolado niya. Okay? Alright, salamat. Dito sa mundong ito, lahat lilipas, lahat magbabago. But thanks be to God. May nakalaang pamana sa atin sa langit, undefiled, faded not away. Patuulitin ko lang, ang sabi ng Lord, reserved in heaven for you. Alright? Ang langit ay laan sa lahat ng naligtas sa galit ng Diyos. Okay? At then let me remind you, ang kaligtasan nito ay atin at mapapasa iyo rin ngayong umaga kung tatanggapin mo lamang si Kristong iyong tigapagligtas. Revelation chapter 21, verse number 1. Aklat ng Apocalypse chapter 21 and verse number 1. Sabi ng Biblia, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Alright? And verse number 4, sabi ng Biblia, pagdating doon sa heaven, and notice number 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahan ng gaya ng isang babaeng kasintahan, na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. In verse 21 to 23, sabi ng Biblia din, okay, yes. Tungkol din sa langit, sa verse number 4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Yes, langit ang tahanan, langit ang inilaan ng Diyos sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Kaya nga, sa mga mahal naming kaibigan, sa bawat tahanan na maaabot ng mensaheng ito, ang tanong ko sa lahat ng nasa inyong tahanan ngayong araw na ito, ikaw ba'y ligtas na? Lahat ba ng miyembro ng pamilya nyo ay ligtas na? Okay? Muli kong ulitin, ang kaligtasan ito na tinutukoy ng Panginoong Diyos na ibig niyang maganap sa iyo ay maligtas ka sa parusa ng kasalanan at kaligtasan sa kapangyarihan nito at kaligtasan sa kapangyarihan ni Satanas at kaligtasan sa puot na darating. Ito po yung judgment. Iibig ng Diyos iligtas ka sa judgment na ito. At mangyayari lamang ito kung tatagapin mo yung buhay na walang hanggan na nasa Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo, dakilang Diyos. Salamat po sa iyo, aming Ama, sa pagkakataong ito na naipahayag ang iyong mga salita. Ako po'y dumadalangin, Panginoon, magligtas ka po ng kaluluwa. At tumawag ka po ng pagtatapat, pagsusuko ng buhay sa iyong mga anak. And I pray, my Lord, na sa bawat pamilya ng mga members ng Calvary, hinihiling ko ang kaligtasan ng lahat. Maligtas na lahat. Maligtas na lahat. Matutuhang kang tanggapin bilang kanilang tagapagligtas at makamta nila ang buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan ito na iyong ibinibigay. Libreng kaligtasan, buhay na walang hanggan sa Panginoong Jesucristo. Amen.